Tiwala ang Malacanang na mabubunyag ang katotohanan kasunod ng pag-usad ng paglilitis sa Article 1 ng impeachment case ni Vice President Sara Duterte sa susunod na linggo. Nagbabalik si Kenneth Pasyente. Inaasahang sesentro na sa Article 1 ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte ang impeachment trial sa susunod na linggo. Sakop niya ng umano'y maling paggamit ng confidential funds ng OVP at DepEd noong ang busy pa ang kalihim nito. Sa pag-usad ng trial, tiwala ang palasyo na mas mabubunyag ang katotohanan. Ang inaasahan po natin ay walang drama, walang pagtatago ng katotohanan, at walang pag-iwas sa totoong issue na kinakaharap dito sa impeachment trial. Gusto lang naman din po ng lahat ng ating kababayan ay lumabas ang katotohanan at hindi ang drama sa loob ng Senado. At kung pag-uusapan lamang din ang katotohanan, sinabi ng palasyo na ang magic word ay truth. Tugon niya ng Malacanang sa sinabi ng defense team na hindi magic wand ang impeachment trial para magkaroon ng access sa mga financial record ng bise. Katotohanan. Yan ang dapat na mapanatili sa mga pag-iimbestiga sa anumang kaso. Lalong-lalo na sa isang impeachment trial. Katotohanan. Yan lang ang magpapakita sa atin at makakapagbigay sa isipan natin kung ano ba, sino ba, at paano ba ang dapat gawin ng bawat Pilipino. Sinang-ayunan din ng Malacanang ang tinuran ni Defense Counsel Attorney Michael Powa na no one is above the law. Bagay na dapat din daw mai-apply sa Vice Presidente. Sabi niya, kaya niya magpakita ng dokumento, walang itinatago, rather walang silang kinakatakutan. So kung walang kinakatakutan, obligasyon naman niya sa taong bayan ipakita ang katotohanan. Mas magandang ipakita niya na wala siyang pagkakasala at wala siyang itinatagong anumang issue patungkol sa pondo ng bayan. Nang tanungin kung dapat bang pumirma ang bise sa isang waiver para sa access ng kanyang financial records, patuyang tanong din ang tugon ng palasyo. Meron na po ba tayong nakitang Duterte na nag-sign ng waiver? Baka magkapukpukan pa ng mic dito. So, I don't think so. Hindi niya gagawin yun. Tinawag namang mababaw na argumento ng Malacanang ang ipinunto ng depensa na tila hindi mabigat ang umano'y banta ng bise sa Pangulo sa kanilang ipinakitang video kung saan sinabi ng presidente na bukas ito sa pakikipag-reconcile sa mga Duterte. Paliwanag ng palasyo, ang sagot ng Pangulo ay opo sa lahat ng maaaring hindi pa sumasang-ayon sa kanya. Hindi ito partikular lamang sa mga Duterte. Ang sabi ng Pangulo, ayaw niya ng kaaway. Kaya kaya niya at ready siya makipag-reconcile sa lahat. So, kahit gusto makipag-reconcile ng Pangulo sa lahat ng maaaring hindi sumasang-ayon sa kanya, hindi nabubura ang pagbabanta sa buhay ng Pangulo, ni First Lady at ni dating House Speaker ng Vice Presidente. Sa ngayon, wala pang natatanggap ang Malacanang na anumang request para magbigay si Pangulong Marcos Jr. ng authorization para buksan ang BIR box na naglalaman ng tax records ng Vice. Kenneth Pasyente para sa Bayan.